Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman jama'in. Amin. So pagpapatuloy ni Ibn Taymiyah rahimullah sa kanyang aklat na Aqidah al-Wasatiyah aniya fala udula li agli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihi mursalun fa innahu siratul mustaqim siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlati ma wasafallahu bihi nafsahu fi suratil ikhlas allati ta'dilu thuluthal Qur'an haitsu yaqulu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nawai kalugtadyan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Ibn Taymiyah rahimahullah. Okay? So dito unahin natin ang sinabi niya fala udula. Wala udula meaning walang pagtatakwil, walang paglihis o pagtalikod, sabi ni Ibn Taymiyah rahimullah, sa mga ahlus sunnah wal jama'a. Walang nagtatakwil, walang tumatalikod o naglilihis sa mga ahlus sunnah wal jama'a kung ano ang dala ng mga ipinadala, meaning yung mga propeta. Pag sinabi propeta, sakop yan ng mensahero. Okay? Sapagkat ang lahat ng mensahero ay mga propeta. Okay. So dito, ang Allah Ibn Taymiyah rahimullah, sabi niya, walang dapat mga ahlus sunnah wal jama'ah na kung ano ang dala ng mga ipinadala, ito man ay rulings, ito man ay information, lalo na sa mga tangian at pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nararapat na ang ahlus sunnah wal jama'ah ay tanggapin nila ito ng ganap. We hear and obey the rulings. We hear and we trust the information. So hindi natin ito sisirahin, hindi natin ililihis, hindi natin tatalikuran. Ito ay tatanggapin natin ng ganap. So yan ang ibig sabihin ni Ibn Taymiyah rahimullah sa unang kanyang sinabi. Okay? Fala udula li ahli sunnati wal jama'ah. And then amma ja'a bihil mursalun. At walang pagtakwil sa mga ahlus sunnah wal jama'ah kung ano ang dala ng mga ipinadala. Dito sabi ni Ibn Taymiyah rahimullah at sa paliwanag din ni Ibn Uthaymin rahimullah, sabi niya, ito ay maliwanag na kung ano man ang dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito man ay rulings, ito man ay pagsasalaysay, ay obligado ng bawat ahlus sunnah wal jama'a na ito ay kanyang tatanggapin. Ito ay obligadong tanggapin ng ahlus sunnah wal jama'a anumang informasyon tulad ng mga sinabi niya ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala may paningin, may mata, may mukha, may kamay, like that. Paniniwalaan yan. Walang distortion. Hindi tayo gagawa ng ta'rif, ta'til, tamthil, at hindi natin gagawin ang takir. Wala rin ilhad, walang saniya, walang kufr, walang nida, at wala rin qiyas. Ang lahat ng yan ay hindi gagawin ng ahlus sunnah wal jama'ah upang sirain ng batas o informasyon na ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayunpaman, ang tanong dito, paano yaong mga naunang propeta? Apply ba sa atin ang kanilang mga batas? Apply ba sa atin ang kanilang mga dalang information? O dapat na nating talikuran ang kanilang mga dalang mensahe maliban na lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? You can say, pag sinabing messenger, alaihi wassalatu wassalam, that is the messengers. Lahat ng mensahero at propeta, alaihi wassalatu wassalam. So dito, ang tanong, susundin pa ba natin ang kanilang mga batas?
ang sagot ay susundin pa rin natin ang kanilang mga batas hanggat ito ay hindi kumukontra sa huling dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdating sa impormasyon, it's impossible na magkaroon ng abrogated. Pagdating sa pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na walang abrogated sa sino mang propeta at sugod dumating. Lahat ay tatanggapin natin ang kanilang pagpapahayag kung ano mayroong katangian, pangalan ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay obligado nating tanggapin. Remember, but sa rulings, dadako tayo mamaya kung tatanggapin ba natin o hindi. Tatanggapin natin kung hindi sumasalungat sa Quran, sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito'y tatanggapin. Ngunit kung ito ay kumukontra na sa dala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na dala ng mga unang sugod propeta, hindi na natin yan tatanggapin, sapagkat ang huling aklat ng Quran at Sunnah ang siyang matatanggap na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unahin natin ang sabi ni Musa alayhi salam kay Firaun. Ang sabi niya ni Firaun, "Qala fama balul qurunil una." Sabi ni Firaun, ano ang patungkol sa mga naunang henerasyon? So sabi ni Musa alayhi salam, "Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wala yansa." Sabi ni Musa alayhi salam, ang kaalaman, kung tinatanong ni Firaun ang patungkol sa mga naunang relasyon, sabi ni Musa alayhi salam, ang kaalaman dito ay nasa aking Panginoon at ito'y nakatala sa kanyang aklat, sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang aking Panginoon ay hindi nagkakamali at hindi nakakalimot. Nagkakalimot. That is a information, imposible ma-abrogate ito. Dahil ito ay katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, imposible ma-abrogate. That's why, kahit na sinaunang propeta at sugo, hindi mo pwedeng abrogaduhin o pawalang bisa ang mga impormasyong dala nila patungkol sa katangian, pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliwanag na ito'y tatanggapin at hindi mawawalang bisa ito, except in the rulings. Dito, gusto kong malaman ninyo, ang mga sinabi natin nakaraan ay napakahalaga. Alam ninyo ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay repeat, at lahat ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong mga katangian. Lahat ng mga katangian ito ay mayroong dalawang kalagayan na tinatawag na attribute essence of ma'nawiyya and attribute essence of kabariyya. Ma'nawiyya means yung paglalarawan o kahulugan. Okay? At ang isang kabariya, yung balita na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin alam kung hindi niya inihayag na mayroon siyang mukha, mayroon siyang kamay, that is a kabariya. Actually, kabar is news. But ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay balita sa ito, sa kanya nito, that's why tinawag ito kabariya, means attribute essence of kabariya. Like for example, as-sami'u, siya ang ganap na nakaririnig, at ang aksyon niya, naririnig niya ang lahat ng bagay. Then babalik kayo sa attribute essence of kabariya. Maririnig niya ba kung wala siyang pandinig? Of course, mayroon siyang pandinig. That is a attribute of essence of kabariya and ma'nawiya. Ma'na means meaning, ma'nawiya. And the other is attributes of doing, meaning doing. Yung may aksyon. Yung aksyon. At alam natin, ang aksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa katangian ay mayroong dalawa. Ang kanyang doing ay may dalawa. Kapag walang rason, general. Ginagawa niya. Kapag may rason, hindi niya ginagawa. Specify. Like for example, hindi niya dinidinig ang panalangin ng mga hindi mananampalataya. But that is a specify. But in general, lahat nalirinig niya ang kanyang liniga. But pagdating sa pagsusumamo, hindi niya dinidinig. Meaning, hindi niya tinutuon. Hindi niya pinakikinggan. That is a specify. Ganun din ang Muslim, hindi pinakikinggan ng samantala kapag may harap siya sa katawan. At sinabi ko nung nakaraan, bawat aksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong affirmation, pagpapatibay, pagpapatutuo, pagpapatunay, at mayroong negation. Hindi magiging ganap ang mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magaganda na sa kanya lamang kung walang affirmation, pagpapatutuo, at pagtakwil sa mga katangian na ito. Halimbawa, as-sami'u, siyang ganap na karirinig. Anong aksyon? Naririnig niya ang lahat ng bagay. That is a affirmation. Naririnig niya ang lahat ng
bagay. Ano naman ang negation? Sinabi ko nung nakaraan, ang negation, yung hindi niya maaring hindi marinig ang isang bagay sapagkat siya ay nakaririnig ng lahat ng bagay. Kapag sinabi natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang hindi naririnig, katulad niya lamang ang kanyang dinika. That's why ang unang sinabi kong negation, hindi maaring hindi niya marinig ang lahat ng kanyang mga linika. Sapagkat kung hindi niya maririnig, katulad ng mga tao, mayroong naririnig at hindi, lilitaw na katulad. That's why ininigate niya, itatakwil niya na hindi maaring hindi marinig ng Allah ang lahat ng kanyang mga linika. At ang pangalawang negation, yan. Ito naman ngayon ang karagdagan. Bit by bit, nagiging malinaw. Hindi pwedeng biglaan kasi ang akida malalim, tapos sabay-sabay mahihirapan. Now, dadagdag na naman tayo sa katangian o action ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong pangalawang pagpapaliwanag hinggil sa pagtakwil. Meaning kung Allah subhanahu wa ta'ala ay nakaririnig at ang action lahat ay naririnig, that is a affirmation. Paano ang pagtakwil? Dalawang bagay. Hindi maaring hindi marinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nilika sapagkat hindi niya katulad ang kanyang nilika. May naririnig, mayroong hindi. Pangalawa, ang sino mang magsabi na sa kanyang linika, naririnig niya ang lahat ng bagay, itatakwil yan. Hindi po pwede yan. Itatakwil, ide-deny yan sapagkat ang nakaririnig lang ng lahat ng bagay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag mayroong nagsabi na siya rin ay naririnig niyang lahat ng bagay, itatakwil niya, ininegate niya yan. Meaning tayong mga Muslim, tatakwil natin, hindi natin tatanggapin ang mga taong nagkiklaim na o Diyos nila, na silang Diyos na sinasamba nila ay naririnig ang lahat ng bagay, i-reject natin yan. Now, mayroon din, remember, mayroon din, dadako ako sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na mayroon din pagtatakwil, mayroon din affirmation. Nakaraan din ko sinabi ito. Ngayon naman sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, the reality, yung mismong pangalan niya, mayroon ding pag-affirmation, pagpapatotoo, pagpapatibay, at pagtakwil. At ang pagtakwil ay mayroon ding dalawang bagay. Like for example, affirmation, ang pangalan niya ay Allah. Allah is the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Allah. Meaning, ito ay affirmation na ang kanyang pangalan ay Allah because He said, Kul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, ang Allah. See? Ang Allah. O siya ang Allah. Kul huwa. He is Allah. And also, sinabi niya rin, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni. Katotohanan, ako ang Allah. This is the name of Allah subhanahu wa ta'ala. This is affirmation. How can you negate? Paano ito maninegate? Like for example, Allah from al-ilah, pagka-Diyos. Meaning, walang Diyos maliban sa Allah. So, maninegate ito by saying mayroon pang ibang Diyos. Ininegate natin. Hindi natin tatanggapin na mayroon pang ibang Diyos. And the second negation, hindi siya maaring hindi maging Diyos. Hindi siya maaring hindi maging Diyos. Why? Sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay, siya ang perpekto, pinakamaalam, at taglay niya ang magagandang katangian na pangalan at mga katangian na walang nagtataglay kundi siya. Kaya hindi siya maaring hindi maging Diyos. That's why two negation. Hindi siya maaring hindi maging Diyos, at kapag may nagkiklaim na ibang Diyos, i-reject ng mga Muslim. Another formation ng Allah, kapag ito ay sinabi mo, ang Allah, affirmation, nakapasok lahat ang kanyang mga katangiang magaganda sa loob ng pangalang Allah. Lahat ng magagandang pangalan at katangian na hindi natin bilang. Hindi naman 99, mayroon pa sa paraiso na ibibigay ng Allah SWT, nakapasok pa rin sa pangalan ng Allah. So lahat ng ito, kapag sinabi natin Allah, ay naniniwala tayong nakapasok sa lahat doon sa loob ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng maganda at katangian na sa Kanya lamang. Okay? So, kapag ito ay pinaniniwalaan natin, meaning, and negation, hindi maaring hindi pumasok yan sa Allah.
Kailangan pumasok sa Allah ang lahat na magandang katangian na ito sa pangalang Allah. Walang lalabas. Ngunit ang Allah hindi pwede pumasok sa mga yan. Sila ang papasok. Negation. Meaning walang Muslim na hindi maniniwalang lahat siya ipapasok sa pangalan ng Allah. The second negation, kapag sinasamba ng iba na mayroon puno sa isang magandang katangiang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na iniugnay nila sa kanilang sinasamba, i-reject din natin dahil yan ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Okay? So now, paano naman yung aksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala? Paano naman ang aksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Ang aksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, when you say Allah, mas matindi ito. Ang kanyang aksyon, lahat ng magagandang pangalan katangian niya ay nagpa-function. Gumagalaw lahat yun. Gumagalaw because kapag tinawag mo lahat ng kanyang pangalan, mabuti katangian, tinatawagan mo. So lahat yan ay active. Aktibo ang lahat ng yan. Daming action dito. Now, kung ano ang gusto mo, ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag kanyang ninais. If you say Allah, antimano, yung dalawa a-action. Naririnig ka niya, nakikita ka niya. Antimano a-action niya, Ya Allah. Oh, naririnig ka niya, nakikita ka niya. That is the action of Allah. Naririnig, nakikita. Kung sabihin natin naririnig, ano yung action? Naririnig ka niya. That is a affirmation. What is negation? Hindi ka maaring hindi marinig ng Allah. Why? Sapagkat naririnig niya ang lahat ng bagay. At kapag sinabi nila mayroon ding nakaririnig maliban kay Allah sa iyong panalangin, meaning kahit tahimik, itatakwil natin yun. Hindi totoong naririnig ng ribulto o mga propeta o sugo ang panalangin ng mga tao, hindi na nananampalataya. Re-rejectin natin yan. Okay? Sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan natin, napakahalaga yung tinuro ko nung nakaraan sa inyo. Tinuro ko rin nung nakaraan sa inyo kapag ito ay mga negation lamang, mga attributes, negation. Kapag wala itong pagtitibay, wala itong pagpapahiwating na pagpapatotoo, ito ay hindi katangian ng Allah. Katulad lang yan ng lilikha. Kaya magkakamali kayo. Kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Musa alayhis salam dito, ang Allah ay hindi siya nakakakamali, hindi siya nakalilimot. Ito ay negation because la yadillu rabbi wala yansa. Ang aking Panginoon ay hindi nakakalimot ni hindi siya nagkakamali. Meaning, kung ito ay walang pagpapahiwating ng pagpapatibay, ito ay katulad lang ng tao. Dahil ang tao mayroon din magsasabing, hindi naman ako nagkakamali hindi rin naman ako nakakalimot. Diba? So ang kaibahan dito, kailangan mabigyan natin ito ng pagpapahiwatig na pagpapatibay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay perfecto dito para maging katangian niya. Ito ay tinutukoy ko. Meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Musa alayhis salam, tatanggapin natin ito, informasyon ito, nasa Quran din naman ito. Kahit ano sinabi ng mga prophet sa una-una, kapag information sa pangalan tatangian ng Allah, walang maa-abrogate dyan. Paniniwala natin yan, obligatory. Meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala, kabagamat sinabi ni Musa alayhis salam, hindi siya nakakalimot, hindi siya nagkakamali. Katulad ng tao, pwede sabihin, hindi rin ako nagkakalimot, hindi rin ako nagkakamali. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magpapaliwatig ng pagpapatibay kailanman hindi siya magkakamali. Ikaw, hindi ka pwedeng kailanman. So dito, ibig sabihin, itinatakwil dito sa aksyon na ito ang kamangmangan at kaignorantian at paglimot kung iuugnay mo sa Allah, that is wrong. Sa tao lang yon, sa lilikha niya lang yon. Ngunit sa kanya, pagdating sa kanya, sabi ni Musa alayhis salam, kailanman ang aking Panginoon hindi siya nagkakamali, hindi siya nakalilimot. Why? Because siya ay perfectong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. May nakita ka bang perfecto na nagkakamali? Natulan, hindi siya magkakamali dahil siya lang ang As-Samad. As-Samad means he is a perfect. Alalaman yan suratul Ikhlas. So that's why dahil perfecto siya, magiging katangian niya ngayon to, la yadillu la yansa. Hindi siya nagkakamali, hindi siya nakakalimot. Why? Dahil perfecto siya. Ikaw, perfecto ka ba? Hindi. So magkakamali ka at makakalimot ka hanggang salita lang ang tao. Hindi rin naman ako nagkakamali hindi rin naman ako nakakalimot, but you are not perfect. Ibig sabihin, mangyayari minsan magkamali ka o makalimot ka.
That's why paniniwalaan natin ang sinabi ni Musa alayhi salam na ito dahil katangian ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwedeng ma-reject. Like another for example, Kala faman rabbuka ya Musa, kala faman rabbukuma ya Musa, meaning dalawa ito, sino ba ang inyong Panginoon? Sabi ni Faraon. Kala, he said, Faraon. Sabi ni Musa alayhi salam, kala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu thumma hada. Ang aming Panginoon, sabi ni Musa alayhi salam, sinagsabi, ang aming Panginoon, sabi nilang dalawa, kasama niya rito si Harun, ang aming Panginoon ay ang nagbigay ng hugis at kalikasan. Hugis at kalikasan sa anumang bagay na kanyang lilikha at siya ay naggabay sa kanila. I-reject ba natin to? Hindi, dahil ito ay information. Hindi pwedeng ma-abrogated ang mga information. Lahat naman talaga ng tao o lilikha, samantala siyang nagbigay ng hugis at kalikasan at pangangailangan ng lahat ng kanyang mga nilikha. Now, how do we know na Allah subhanahu wa ta'ala ay binigyan niya ng hugis at kalikasan ng lilikha? What is the answer? Sinabi ni Musa alayhi salam. Dahil sa sinabi ni Musa alayhi salam, that's it. Kaya tatanggapin ng mga Muslim ano man ang sinabi ng mga nasugot propeta kung ito ay information about to Allah subhanahu wa ta'ala, no doubt obligatory nating tanggapin ito. Kapag sinabi niya siya nagbibigay ng hugis, sasabihin ni Musa alayhi salam o ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang hugis ng tao, ito ang hugis ng animalis na kabelyo, ito ang hugis ng pusa, ito ang hugis ng ahas. So, siya ang nagbibigay ng hugis. Mabi-abrogate ba yun? Information? No. Rulings ang mga na-abrogation. This is information. Hindi ma-abrogate ito. Kaya ano man unang sinabi ng mga prophet sugo, basta information about the attributes and katangian ng Allah, the names, alhamdulillah, no reject. Obligatory tatanggapin natin kahit sa mga naunang aklat pa ang mga ito dahil hindi mawawalang saysay ang mga ito. Okay? At ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkatapos nito, ang nagbigay ng kalikasan, of course, siya ang nagbigay ng kalikasan sa mga tao at naggabay, meaning siya ang nagbigay ng pangangailangan ng kanyang mga nilikha. So, there is no abrogated. Kaya lamang ang condition dito, kailangan ang salaysay ay otentibo. Even na sa hadith, kailangan otentibo o baka yung sigiraan lang tinanggap mo, hindi natin tatanggapin. Kailangan otentibo kahit sa unang salita ng mga propeta at sugo. Ang kondisyon ani Ibn Taymin rahimillah, tiyakin yung otentibo ang kanyang sinabi. Pero kung Quran at Sunnah authentic, alhamdulillah, wala tayong magiging problema. So dito, ang lumitaw na hindi makalimot, hindi nagkakamali, siya ay katangian nito ng Allah. Bakit? Because of pagpapahiwatig ng pagpapatuo dahil siya ay perfecto. Kaya ito'y katangian ng Allah. Samantala, pag tinanggal mo ang pagka-perfecto, hindi na magiging katangian dahil pwedeng magkamali. Okay? Alhamdulillah. Now, kung sasabihin natin, what about the rulings? Yes, information, wala tayong problema. What about the rulings? Ito bang mga rulings ay tatanggapin din natin? Maliban sa rulings na dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi mabilis din siya mag-desisyon ng Muslim. Hindi na bro, abrogated na lahat yan. Kailangan Quran Sunnah na lamang. Abrogated yan, di na pwede yan. Ganun kabilis mag-desisyon ng mga Muslim. Kaya napapawalang saysay tuloy ang mga aklat ng mga naunang mga propeta at sugo. Pagdating sa mga rulings, tatanggapin pa rin natin ang kanilang mga dalang rulings. Maliban, sabi ni Ibn Taymin rahimullah, kung kontra sa Quran at sa Sunnah. That is a malamang abrogated. Like for example, sabi niya, sa panahon ni Yusuf alayhi salam, pwedeng magpatira pa sa harapan ng tao. Dahil yun ang greetings. Kapag nag-greet ka, you can prostrate before the man or woman sa harapan ng babae o lalaki. In the time ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pwede pa ba yun? Hindi na. Meaning, hindi na natin tatanggapin yun dahil yan ay pumunta na sa Quran o sa Sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Another example, wa 'alal ladina hadu haramna kulli dhufri. At sa mga Hudyo, ipinagbawal namin ang walang hati na kuko. Meaning, mga baka, kalabaw, walang hati, buo ang kuko nila, yung paa nila. So, ito ba hindi kumukontra sa dala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Kumukontra. Dahil pinapahintulot na ito sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning hindi na natin tatanggapin ang batas na iyon.
So ang tatanggapin lang nating batas ng mga naunang sugo at propeta ay yaon lamang hindi kumukontra sa Quran at Sunnah. Pero hindi natin sasabihin agad, abrogado lahat yun. Huwag ganon. Dahil mayroong hindi mga abrogado sa kanilang mga dala. Nasa Quran pa rin at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But ang problem dito, paano natin malalaman ang Sharia ng mga unang propeta? Ito ang problema natin ngayon. So, sasabihin natin there's a two ways para malaman natin. Number one, Quran. Number two, Sunnah. Authentic Sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ito'y nasa Quran at Sunnah, mga binasa natin, batas din ni Moises ito, Musa alayhi salam, nasa Quran, alhamdulillah, we accept this. But ang natitira dito, nakadepende kung paniwalaan natin o hindi. Like for example, ang mga Ahlul Kitab. Sa panahon natin, Ahlul Kitab, you know who is Ahlul Kitab? Udyo at taka Kristiyano. So itong Ahlul Kitab, pwede ba tayong maniwala sa kanila? Diba? Minsan madalas mag-desisyon ng Muslim, ba't ka maniniwala? Mga sinungaling no? Ganun tayo kabilis. Yan ang hirap ng hindi nag-aakida. Mabilis tayong masyadong mag-desisyon mali naman. Yes, lahat na sasabihin ng Ahlul Kitab, maniniwala tayo. But, kung nakabase ito sa Sharia ng Islam, like sabihin niya, ang Allah tama, ang Diyos ay ang Allah. Maniwala ba kayo doon? Yes, maniniwala kayo. Hindi doon sa sinabi niya. Remember, this is my word. Hindi ka naniniwala sa sinabi niya. Naniniwala ka dyan sa sinabi niya, nasa aklat natin yun. Walang Diyos maliban ng Allah. Diba? So meaning maniniwala din tayo sa kanila. Even na sasabihin nila ngayon o noon nakaraan sa aklat ng Ahlul Kitab, dito sa Quran, maniniwala tayo kung ito ay mayroong pagtotoo sa pananampalataya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero kung ito ay sasalunga sa aral ng Islam, even in Quran, nandun siya, hindi natin paniniwalaan. Bagamat nakaribin, naniniwala tayo, yun ay sinabi nila, inilagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, naniniwala tayo sa sinabi nila. Pero yung sinabi nila, kabagamat na sa Quran, hindi natin tatanggapin. Like for example, sasabihin nila, the Jesus is Messiah, o sana pala, maniniwala kayo, anak ng Allah. So bagamat na sa Quran, sinasabi nila na ang Allah ay nagkaanak, o si Isa alayhi salam, anak ni Allah, nakareveal, naniniwala tayo, that's a revelation. Pero yung sinabi yun, hindi natin paniniwalaan dahil yun ay against, kontra sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. For example, the Jews said, Uzair is Allah. Tatanggapin mo ba si Uzair na si Allah? Like nasabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itinuring nila Allah like the Uzair. Tatanggapin niyo ba yun? Revelasyon niya, tatanggapin natin revelasyon. Dahil sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung sinabi mong yun nila, tatanggapin mo, hindi. Dahil kontra sa ating pananampalataya. But at the time na sinabi nila na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay the best great prophets, maniniwala ba kayo? Yes. Di ba sinabi nila yan, number one, na pinakadakilang tao ay si Prophet sallallahu alaihi wasallam? Yes, even ng Allah subhanahu wa ta'ala. Talaga naman pinuri niya ay natural praise ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil siya pinakamagandang mayroong moral na magandang pag-uugali. That's it, paniniwalaan natin. Tama. Pero hindi tayo naniniwala dun sa sinabi niya. Hindi naman revelasyon yun. Ang pinaniniwalaan natin, yung sinabi niya nakabase sa ating Quran. Naniniwala tayo sa Quran at Sunnah. Hindi daw sa sinabi ng tao, bagamat naniniwala tayo, hindi sa kanya. Dito sa nakasulat na Quran, the best talaga ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remember that also, okay? And then, bilang pagpapatuloy ni Ibn Taymiyyah rahimullah, faraudula li ahli sunnati wal jama'a amma ja'a minal mursalin. So walang pagtatakwil sa mga ahlus sunnah wal jama'a kung ano ang dinala ng mga ibinadala. That is dinala ng mga ibinadala. Meaning, huwag niyo tatakwil ang mga dinala ng mga ibinadala. Hindi lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga unang propeta at sugo. Hindi tayo abrogated ng abrogated. Wala nang bisa yan, bro. Wala nang bisa yan. Wala Torah, abrogated yan. Itong kalatas, abrogated yan. Hindi ganon. Hindi tama makita yun. Bakit? Mayroon Allah ba yun abrogated? Ang tanong, lahat ba yan abrogated? Bakit gano'n ka magsalita? Nandiyan ang Quran, dyan ang Sunnah. Wala na yan. Hindi. Hindi pwedeng ma-abrogated ang salaysay kay Allah o formation o mga pangalang katangin ng Allah. Hindi mo pwedeng pawalang bisa meaning. Hindi ka na naniniwala doon. Kaya sabi ng Allah, paniwalaan nyo lahat ng aklat na pinadala ko. So lahat ng informasyon hindi pwedeng masira yan. Walang abrogated sa information. Ang rulings lang o batas, dyan nagkakaroon ng abrogation. Kaya sasagot natin, pagka ganun sasagot natin,
Naniniwala ba tayo sa mga aklat na pinadala? Yes! Hanggat ito ay hindi sumasalungat sa Quran at Sunnah, dahil kapag hindi na ganoon, may abrogated na. But information, ang tangian pangalan sa batala, never na nagkaiba ang mga propeta at sugo. Subhanallah, hindi sila gagawa ng ibang pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, pinaniniwalaan pa rin natin hanggat hindi sumasalungat sa Quran at Sunnah ang mga naunang aklat. Now, you know, hindi na kayo magsasalita, wala na yan bro, abrogated na lang dyan, hindi mo na dapat pakinggan yan, wala na silbi ang mga yan. Huwag ganun, di tama yun, ha? Okay. And then Taymiyyah rahimahullah said, فَإِنَّهُ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ. Sabi niya, ito raw ang matuwid na landas. Hindi kayo tabuy ng tabuy sa mga unang aklat. فَإِنَّهُ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. So here, innahu, truly it. O, kita nyo? Truly it. Meaning, this is there's a possibility, may posibilidad na reverse ito sa mga messenger, alayhimus salatu wassalam. Reverse ito sa kanilang mga daladalang aklat. So itong matuwid na landas, meaning, yung matuwid na landas, okay, nasa kahit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung kanila mayroon pa rin information, huwag natin itatakwil yun dahil yun pa rin yung matuwid na landas. Kung sinabi ni Musa sallallahu alaihi wasallam, ang aking panahon, hindi nagkakamali, hindi nakakalimot, pwede bang mawala sa Quran at Sunnah yun? Hindi pwede abrogated din yun. Dahil totoong hindi, kailanman hindi na makakalimot at magkakamali ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, ito rin ay kabilang sa matuwid na landas. Alhamdulillah. So here, sirat, the meaning of sirat, hindi yung sirat sa kabilaan. Sirat means this is a malapad, okay, white, and then this is a straight path. Straight path. Matuwid. That is a sirat. Daan. Sirat is daan. Malapad at ito ay daan. Okay? At ito ay daan. It's the right, ito ay nagmula sa salitang like for example, az-zarat. Az-zarat means ito ay malapad na daan ng tao, halimbawa sa loob ng lalamunan. Pag kumain ka, sumubo ka, dire-diretso, hindi pwedeng bumara. Bakit? Maluwag eh. Diba? Kahit marami, pag nilulok mo, dire-diretso, maluwag. Ganyan ang sirat na itong tinutukoy, malapad, at ito ay daan. Walang magbablock sa pagkain. Ganito rin ito. Ganito rin ito. So here, the mustaqim, that is the straight. So, siratul mustaqim, matuwid na landas. Fa'innahu truly it, yung dala ng mga mensahero. Anumang katangian, anumang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, anumang batas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na napawalang bisa sa mga nauna, this is the straight path. Ito ang matuwid na landas. At ang focus natin, information sa pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, huwag natin sisirain ito. Kung ano ang inihayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili at inihayag ng mga propeta na siya, ang kanyang pangalan ay ganito at mga katangian, ito ang straight path. Tatanggapin natin ng walang paninira sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad ng mga lumilihis, sinisira nila ang pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is not straight path. Bakit? Inilihis mo ang turo ng mga propeta mula sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said, wa anna hada siratul mustaqima fattabi'uhu. Ito ang aking matuwid na landas, sundin ninyo. Sino? Ang mga propeta at sugo na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yaong nasa matuwid na landas, susundin natin sila. But sometimes remember, brother, ito ngayon ang mahalaga. Mayroong landas na liko. Diba? Correct? Kung mayroong straight path ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon din siyang crooked path. Meaning liko, o may mga sanga-sanga na daan. Meaning, mayroong daan, di ba? Mayroong pakanan, pakaliwa, pwede kang kumaliwa, pwede kang kumanan, hindi ka dumiretso. What is the meaning of that? Kasi ang landas na Allah subhanahu wa ta'ala, straight. Maglalakad ka, straight. Paano mo malalakaran yon? Paano natin malalakaran ang matuwid na landas? Hindi uubra na sasabihin natin, Ahlus Sunnah wal Jamaah tayo na makakalakad tayo matuwid na landas. No, that is impossible. Pinadala niya ang mga sugo, anong dahilan? Sila'y awa at habag. Pinadala sa kanila ang gabay o patnubay sa tao para mataman niya ang tama at mali. Malaman niya ang pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala, anong tamang katangian, pangalan na magaganda para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, kung sila ang iyong susundin, pakikinggan,
Taalakad ka talaga ng matuwid na landas hanggang sa makarating ka sa iyong goal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, hindi ka lumihis. Ngunit ito'y nakakamit lamang kung nag-aaral ka. Tama? Paano mo malalaman yung dala nila na batas, impormasyon, katulad nito, napakaalaga, akida to. Kung hindi mo kilala ang Allah subhanahu wa ta'ala, paano ka lalakad sa matuwid na landas ni hindi mo inalam sa kanila kung anong pagkilala o tamang pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's why ang daan natin na ito, mayroong daan na makikita natin, diretso tayo, mayroong kanang Shirkul akbar, shirkul asgar, major sin, minor sin, arrogance, sin, iba-iba, riya. So kapag hindi ka marunong tumahak sa landas, pwede kang lumiko, di ba? That's why ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Fahduhum ila siratil jahim. See? Fahduhum ila siratil jahim. Wakifuhum innakum mas'ulun. Linaw. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay inakay sa daan na papuntang impyerno. Okay? At sila'y akayin. Okay? Sila ay akayin sa daan papuntang impyerno. Bakit? Ito paparusahan sila. Paparusahan sila. Dadalhin sila sa impyerno. Akayin sa daan at sa ipat. Bakit sila dumaan? Bakit sila puntang impyerno nga po eh? Nandito kasi ang pat, sirata, ila siratal jahim. Why? Bakit sila napunta ng impyerno nga po eh? Dahil tumahak sila sa maling landas. So meaning, mayroong dalawang landas na nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Landas na matuwid, landas na hindi matuwid. Meaning, lilihis ka. Kaya kung gusto mo ng landas na matuwid, sundin mo ito, sabi ng subhanahu wa ta'ala. Sino? Ang ipinadala niyang mga sugo o mga propeta. Anong dala nila? Lalo na the final prophet and messenger, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag lang niyong sundin ang mga landas na kung saan sila ay nakalihis. Okay? Alhamdulillah. So, huwag natin susundin. Sumunod lang tayo sa matuwid na landas. This is the path. Sabi na, this is the straight path. Meaning, ito ang landas ng mga propeta at sugo na dala nila ang matuwid na landas galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Alhamdulillah. So, now, itong daan na ito ay may sanga-sanga. Lalakad tayo straight path because susundin natin ang mga propeta at sugo, especially last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But remember, huwag niyo sabihin abrogado ang mga unang aklat. Huwag ganun. Parang linapastangan niyo yung mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mawawalang ano yun. Mawawalang bisa. Linapastangan niyo yun. Meaning, tinakwil niyo ang mga pangalan doon at pangalan katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ka na lang. No. Hindi natin pinawawalang saysay ang mga yun. Pinawawalan lang natin yung mga batas na kung saan kontra na sa Quran at Sunnah. Ganun ang magsasalita, ha? Hindi lahat. Okay? Sapagkat pag sinabi mo lahat, pati pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinakwil mo doon. Bagamat nandito rin sa Quran, pero hindi ganun ang tamang pagrespeto. Bagamat nandito sa Quran niya, sabi natin, pero hindi ganun ang pagrespeto, tatanggapin pa rin natin yun. Hindi maaaring mawalang bisa ang mga yaon. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, naglagay siya ng daang matuwid, may mga sanga tayo ngayong dapat iwasan. Kaya sabi ko, hindi nyo makakamit o hindi natin makakamit ang matuwid na lakbay o landas patungo sa Allah kung hindi tayo nag-aral sa Islam. Liliko ka. Katulad lamang yan ng isang taong nagmamaneho na walang mapa, wala siyang guide, hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. Makakarating ba siya? Natural, hindi niya mararating ang kanyang patutungan, wala siyang guide, wala siyang mapa. Paano niya mararating ang hindi niya alam? Ganon din tayo. Paano natin lalakarin ng matuwid na landas kung wala naman tayong alam? Maaari pumunta ka ng kanan, pupunta ka ng kaliwa, huhula ka ng daan mo. Ang mga daan pa lang ito ay papunta ng mga impyerno. Shirkul akbar, shirkul asgar, major sin, arrogance, riya. Hindi mo alam dahil wala kang guide. So meaning, kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang matuwid na landas. Fa'innahu hada siratal mustaqim. Katotohanan ito, meaning ang mga sugo naman dala nila, this is the straight path. Susundin mo sila. But how? Paano mo masusunod na hindi mo sila pinag-aralan kung ano ang kanilang mga dala? That's why pag-aaralan natin ang kanilang mga dala. Lalo na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag-aaralan natin, especially ng akida, napaka-importante nito, no? Alhamdulillah. So, this fa'innahu siratal mustaqim. And then, siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Unahin natin
ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang matuwid na landas na kung saan ay ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagkaloob, nikma, favor, ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, kagandaang loob. So ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nikma na ito. Remember, ang kagandaang loob ay nanggaling lamang sa Allah. Ano man mayroon tayong kagandahang loob, ito ay galing lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pinanggalingan ng nikma maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. But ang kaibaan ng nikma ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon itong general, mayroon din particular. Nikma, favor of Allah subhanahu wa ta'ala, in general, lahat, pati Muslim, hindi Muslim, tatanggap ng kanyang kagandaang loob. Like the unbelievers. Okay? But ang tatanggapin lamang ng mga ito, ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi sakop ng reliyon. Yung tatanggapin lang nila, yung ma-maintain nila ang kanyang katawan na malakas, mabuhay tulad ng food, drinks, etc. Yun ang nikma ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, lahat, general. But in specific, ang pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala, biyaya ay sa Muslim lamang. But sakop ito ng reliyon. Okay? Sakop ito ng reliyon, faith, iman, or our religion. Meron silang religion? Wala yan. Hindi yan nikma ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yan biyaya. Ito'y pabigat pa sa kanila. Ang tanging religion lang, ang religion ng Allah subhanahu wa ta'ala, o iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, that is a nikma. Kanina niya binigay yan? Sa mga Muslim lamang. Knowledge. Kakayanin ba ang Muslim pagdating sa knowledge? Hindi mo kakayanin ng Muslim. Kanino lang galing yan? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Righteous action. Tinatanggap ba yung kanilang matutuwid na gawa? Walang tatanggap. That's why pagdating sa reliyon, walang biyaya sa kanila. No nikma. Only food, only drinks, mga pangangailangan sa pangkatawan, physical. But Muslim, hindi lang pang-physical, pangkatawan, even na in religion, ay nikma ng Allah subhanahu wa ta'ala. So binigyan niya ang kanyang pabor na ito sa mga propeta. Di ba? Okay. But ang gusto kong malaman dito ay yung nikma ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, mayroon na naman dalawang kalagayan. General also and particular. In general, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinadala niya ang kanyang nikma, of course, general ito sa mga propeta, sa mga makatotohanan, sa mga martir, sa mga matutuwid na Muslim. But in specific, mayroong specific ang Allah subhanahu wa ta'ala na binibigay niya lamang ito sa mga propeta at hindi na tayo kabilang sa kanila sa mga nikmang yan. Okay? Like for example, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 4, 133. Napakagandang sample nito, no? So, mayroong pinipili ang Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa specific. General tayo lahat. Okay, binigay ng biyaya ng subhanahu wa ta'ala. But in specific, mayroong hindi tayo kasama at binibigay niya lamang ito sa mga propeta. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa alayka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaykal azima. Ipinilaog ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran at hikmah. Hikmah means yung batas Islamiko, katuruan ng mga legal na batas, okay? At iba pa. At nagturo sa iyo ng hindi mo nalalaman at laging dakila ang biyaya ni Allah sa iyo. Laging dakila, meaning mas malaki ang biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is specific. Alam natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, meron siyang speciality, almost 200, sa kabila 300. Sa kanya, pinadala ang buong kalupaan ng pantayamong. Pinadala ang buong kalupaan ng pwede kang magdasal. Sa araw ng paghukom, siya mamamagitan. Siya ang unang bubuhayin. Siya ang unang papasok sa paraiso. Siya ang umakyat sa kalangitan upang kumuha revelation. Marami yan. Laging dakila ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Remember the favor of Allah. In general, pang-kufar at pang-Muslim. But not religion. In religion, general, kasama tayo sa general. In religion, specific. In Muslim. Tayo lang ang kanyang binigyang biyaya pagdating sa reliyon. But ang reliyong ito, specific, mayroon na naman dalawa, specific and general. Meaning, binigyan niya tayo sa reliyon natin. In general, lahat tayo, pero specific, mayroong mataas sa atin na hindi tayo aabot. Then, siratul ladina an'amallahu alaihim minan nabiyina. So, itong favor o biyaya na ito, ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga propeta. So, kanino niya ibinigay? Sa mga propeta.
Unang-unang sinabi niya, ibinigay niya sa propeta. Remember, when you say prophets, kasama dito ang mga messenger. Kasi ang lahat ng messenger ay propeta. So kanino niya unang ibinigay ang biyaya? The Siratul Mustaqim, ang matuwid na landas, sa mga propeta at sugo. That's why obligado natin silang sundan, especially the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why kailangan nating mag-aral nang malaman natin kung anong tamang aral na dala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula sa Allah subhanahu wa ta'ala nang makalakad tayo ng dire-diretso sa ating daan, straight path. Sabi na, this is the straight path. Okay, I reveal the Quran and the Sunnah. Accept this. This is the straight path. Ito ang matuwid na landas. Huwag kayong liliis. Meaning, huwag kayong kukontra sa Quran at Sunnah. When the Prophet ﷺ said, mayroon siyang mukha, huwag mong papalitan ng mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil liliis ka. Yan ay pag-liis ilhan. Habang sinabi niya may kamay, dalawang kamay, sabi mo, kamukha lang ito ni Pulano kanyang kamay, that is also ilhan. Meaning, iniiba mo ang katuruan ng mga Muslim. Hindi ka ng mga propeta at sugo. Meaning, hindi ka na ngayon tumatahak sa matuwid na landas dahil sinisira mo mga pangalan, katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya inuna natin muna according to Ibn Taymiyyah rahimahullah, kung ano ang ibig sabihin ng katangian, ang mga pangalan yan, almost tapos na tayo. Almost tapos na tayo. Kaya napakahalagang malaman nyo ang mga kondisyon, katangian at mga pangalan. And number 2, ibinigay niya ito sa mga sidik. Which sidik? Yaong mga totoo, waladi ja'abi siriku wa sadaka bihi. Sila yaong mga dala ang katotohanan. Sidik is katotohanan. Sadaka is belief. So sidik yaong mga makatotohanan. So meaning, ang mga sahaba, they are truthful. They are truthful. Dahil sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, after me, the best generation is the first generation after me. At hindi sila pababayaan ng asbata ng maligaw. That's why they are, lalo na si Abu Bakar, especially siya, ang sidik talagang kilala natin, nasa matuwid talaga, at higher siya sa rank ng mga sahaba. That's why, kung ano ang dala ng mga jamaang ito, sahaba, this is jamaah, because dala Quran Sunnah, paniwalaan din natin sila. Hindi natin sila i-reject tulad ng mga ibang pananampalataya na pinalilitaw nilang mga kufar, tumalikod, murtad ang mga mansahir, sahaba. This is not correct because ibinigay din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang straight path sa mga sidik. Isa rin dito sa binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na straight path I remember, ang sidik, brother, remember kapag sinabing kayo truthful, huwag nyo kalilimutan na ito ay may kalakip na kadalisayan. Sincerity, ikhlas. Hindi mo pwede ang isang salita o action na ikaw ay truthful pero hindi ikhlas. Meaning, hindi ka nagpapakitang tao, hindi ka naghahangad ng kapurian o kasikatan, meaning ginawa mo ang action o salita mo bilang makatotohanan ka talaga, sinsiritang inalay mo lang ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. That is the sidik. Okay? And then, also Allah subhanahu, and also remember, ang sidik hindi lang apply ito sa mga lalaki. Also apply din ito sa babae, ang sidik, ang mga makatotohanan. Hindi lang sa lalaki, mga babaeng Muslim. Like for example, wa ummuhu sidika. Meaning, ang nanay ni Isa alayhis salam ay sidika. Kung sino tinutukoy dito? Wa ummuhu is mother, Maryam. Maryam is also sidika, truthful na babae. So, si truthful, sidik is also applied to the women. And also, alam natin si Aisha radiyallahu anha, tinawag din itong anak ng sidik na si Sidik. So, apply din sa babae ang salitang sidik. Okay? Alhamdulillah. And the last finally is the syuhada. Mayroon pa pala dalawa pa, apat pala ito. Syuhada. Who is the syuhada? The shahid. Yaong mga namatay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Like for example, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. So, syuhada, yung mga martyrs ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. And alam niyo ba, ang mga lahat ng nagtuturo, yan, scholar, sabihin natin. Tayo hindi tayo scholar, malabo, layo. Okay, sabihin na natin mga lahat ng magmamalasakit na mag-aral at magturo sa landas na Allah subhanahu wa ta'ala, naniniwala ba kayo kasama sila sa mga syahid? They are also kabilang sa mga syuhada. And the proof of this is, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Ang Allah sumasaksi sa kanyang sarili, nagbigay siya ng bear witness o pagsasaksi sa kanyang sarili, walang dapat sambay maliban ng Allah. At binigyan niya rin pagsasaksi ang mga anghel. At binigyan niya rin pagsasaksi ang mga maaalam. In this ayah,
if this is a general, sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, if this is applied to general, hindi lang martir ang mga syahid. Also those who teach Islam, naniniwala sa Allah, sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, at nagpapalaganap sila sa aral ng Islam na may tamang katuruan. If they are died, wala silang pinagkaiba ng taong syahid sa pakikibaka sa landas ng asmatan na matay at ang taong mga nagtuturo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, yes, mabigat ang pagtuturo. Mag-aaral ka ng napakaraming taon. Di ba? Ito ay isang pagsasakripisyo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos magtuturo ka hanggang sa mamatay ka, mabigat din na tungkol ito. That's why they consider they both are the same. Namatay sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nakikibaka, nakipagpatayan, jihad, at siyang mga nagtuturo. And the last na pinadala ng Siratul Mustaqim, the righteous person. Dahil yung mga righteous people, yung maintatakutin na mga Muslim, hawak din nila ang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa propeta, mula sa mga truthfulness, sidik, at mula sa mga syahid. Yung mga syahid, kaya kabilang dito nag-aral, nagtuturo because kabilang sila sa mga syahid dahil sila ay pinagkukuhanan din ng source mula sa sugo tulad ng mga sidik. So ito rin mga taong mga truthfulness, ito rin ay mapagkukuhanan mo ng source mula sa source ng Allah subhanahu wa ta'ala, Quran and Sunnah, dahil natatakot sila. Mahintatakotin sila. Ba't huwag nyo sabihin ng mga truthfulness ay matataas ito? Mataas na antas. May mga mataas dito. Una ang sugod propeta, pagkatapos ang mga sidik, pagkatapos ang mga syahid, at ang pinakamababa ay ang mga taong matutuwid na sumusunod sa sunnah at Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang lowest na mayroong kalagayan sa mga Siratul Mustaqim. At maliban dito, ay hindi na sila tumatahak sa Siratul Mustaqim. Meaning, kung ikaw ay Muslim, na ikaw ay palasway, ikaw ay pasaway, ikaw ay gumagawa ng mga hindi pag-aaral, mga paglabag at mga bidaa, meaning hindi mo tinatahak ang matuwid na landas. Apat lang ang tumatahak ng matuwid na landas. Prophet, pag sinabing prophet, they are messenger. Number 2, the sidik, the truthfulness. Kapag kumilos, sincerity. Number 3, yaong nakibaka sa landas ng Allah, hindi naman makikibaka kung hindi naiintindihan, kaya kabilang lang nagharap ng kaalaman at nagtuturo. And number 4, yung mga mahintatakutin, makatotoan ng tao sa Allah subhanahu wa ta'ala. They are only 4 ang tumataak sa Siratul Mustaqim. Meaning, kung gusto natin, even na doon sa mababa lamang, dahil hindi na natin siguro kaya yung pangatlo, o kaya kung kunin natin yung pangatlo, yung nagtuturo, mag-aral, magturo ka para sa Allah subhanahu wa ta'ala, you are shahid. Alhamdulillah. Kung gusto natin mapabilang sa sumalakad sa Siratul Mustaqim, sa mga apat na ito, lumugar tayo. Hindi uubra sa atin na ang Muslim tayo na wala tayong pakialam sa kalagayan ng apat na ito. Kaya sabi ng paglima, sila yaong hindi na tumatahak sa mga sa landas na matuwid, ang maliban sa mga apat na ito. Okay? وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ وَوَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah, matapos natin ito, no? Medyo mabilis nga lang. Okay? So dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Ibn Taymiyyah rahimahullah, sabi niya, وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ. Kabilang sa salaysay na ito, o topic na ito, o paksang ito, ay yaong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang kanyang ipinakalala sa kanyang sarili bilang kanyang pangalan at kanyang mga katangian. So dapat din natin ganung paniwalaan, meaning ganun din natin dapat itong sundin. So imposibleng ilihis natin ito kung bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, imposibleng ilihis natin ang mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano niya dinescribe, isinalarawan sa kanyang sarili, kanyang magagandang pangalan at katangian, at isinalarawan din ng mga, kita nyo, mga propeta at sugo. Hindi lang sinalarawan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil hindi pwedeng ma-abrogated ang mga pagsasalarawan ng lahat ng mga prophet sugo, even na kay Adam a.s. Hindi mo pwedeng pawalang bisay dahil hindi maging iba yun hanggang sa dulo at katapusan ng mundo. The name of Allah is the name of Allah. Hindi pwedeng abrogated din mo ang name ng Allah subhanahu wa ta'ala, mawalang bisa ang name ng Allah subhanahu wa ta'ala o ang katangian ng mga asunto. Hindi po pwede, hindi pwedeng abrogated, mawala ang mata ng Allah subhanahu wa ta'ala, mawala ang kanyang mukha, mawala ang kamay. Hindi po pwede. That's why daan tayo magsasalita, sabihin natin, ang akong taon na wala na yan, wala silbi niyan, huwag mo na pag-aralan yan, mabrogated na yan. Huwag ganun. Huwag. Mayroon doon mga information na hindi mawawalang bisa.
kailan paman. That's why kung ano ang inilahad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga propeta alayhim salatu wassalam, ay paniniwalaan natin, obligado ito at walang abrogado dito. I repeat, ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ay mayroong katangian. Ang katangian na ito ay may dalawang uri. Attribute of essence and attribute of doing. Fa'law. And the attribute of essence may dalawa. Either na ma'nawiya, the attribute of essence also the translate is likas na katangian. Ba't kakanyanan? Yan tinatawag nila, kakanyanan. Mamalalim, ba't likas na katangian? Mayroon itong likas na katangiang pakahulugan o paglalarawan, o may likas na katangiang kabariya, meaning may mukha, may maano siya pag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, that's kabariya. And paano yung doing, katangian sa aksyon, ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala gusto niyang gawin. If there is no reason, general. Pag may reason, gagawin niya lang kapag gusto niya gawin. Pag ayaw niya, hindi niya gagawin. At lahat ng pangalan, katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, magaganda sa kanya lamang, mayroon itong affirmation, mayroong negation. The negation you can describe in two cases. Like for example, ng Allah subhanahu wa ta'ala, as-sami'u. As-sami'u, this affirmation, pagpapatotoo. Siya ang nakaririnig ng lahat. As-sami'u. Affirmation. How can you negate in two cases? Meaning, hindi siya maaring hindi makarinig ng lahat. That is negation. Hindi maaari. Hindi maaari, hindi marinig ng lahat. Why? He's a perfect. Perfecto siya, hindi niya maririnig ang lahat. Naririnig niya dapat ang lahat. And number two, ang sino mang magsabing nakaririnig siya ng lahat, sinasamba niya ito, history, naririnig niya ng lahat, itatakwil natin. Hindi pwede yan. Siya lang ang may karapatan makarinig ng lahat. And then, ang action niya, naririnig ng lahat ng bagay. Affirmation, tatanggapin natin yon. In negation also in two cases. Kung ito'y naririnig niya lahat ng bagay, dahil siya walang katulad, imposibleng hindi niya marinig na katulad mo. Meaning, katulad mo lang siya kapag hindi niya naririnig ang lahat ng bagay. So, inirigate mo katulad lang ng Allah ang kanyang lilikha. That's why, hindi maaaring hindi niya marinig dahil magkakamukha kayo. Kaya hindi niya maaaring marinig. O pangalawang negation, sasabihin mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa kanya, ay mayroon pa nakaririnig ng lahat ng bagay, itatakwil natin. Hindi totoo yun. Halimbawa, sinasamba niya ribulto, ito, lahat naririnig niya lahat ng bagay. Pag sinabi ko, napapanaginipan niya, sinasagot niya sa akin, lahat naririnig niya, lahat nalalaman niya. That is not true. Itatakwil natin yan para maging kompleto at ganap ang paniniwala natin sa mga katangiang pangalan sa matala. At mayroon itong, kapag may naririnig, mayroon itong paningin, pandinig, mukha, kamay, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes hindi naman ganon. Anong minsan? Siya ang naglikha. Dakalik. That is affirmation. Paano natin siya, paano itong pagdinig, tukis, allegation. Hindi siya maaring hindi manlilika. That is negation. Hindi siya maaring hindi manlilika. Ano ka, katulad mo lang siya? Hindi. Bakit? Because siyang pinagmulan. So that's why siya ang manlilika. Or in two case, siya rin ang manlilika. No, hindi mo katulad ng Allah. Kung manlilika ka, siya ay manlilika dahil sa aksyon, manlilika ng lahat ng bagay. Affirmation. And then, ininegate mo, hindi pwedeng manlilika ka ng lahat ng bagay siya Allah. At hindi siya maaaring hindi maglika ng lahat ng bagay dahil siya ang pinagmulan, ang makapangyarihan, ang may kaalaman, lahat gagawin niya. So dito, kapag sinabi mong siya ang manlilika, pwede ba niyang likain ng walang knowledge at power? Hindi. That's why babalik ka doon sa attribute of essence. Meaning, kapag siya manlilika, lahat nilikha niyang lahat ng bagay, babalik ka dito, lilikha niya ng mayroong kaalaman at kapangyarihan. Imposibleng naglikha siya ng walang kaalaman, walang kapangyarihan. Tulad lamang yan ng isang bahay, may sinusulungan, imposibleng walang naglikha sa bahay. Di ba? Ang bahay ang pangalan, silungan. Ang aksyon, sinusulungan niya lahat ng bagay. Pwede bang may silungan ng walang naglikha? Imposible. That's why Allah subhanahu wa ta'ala hindi pwedeng naglikha siya pagkatapos lilikha niya ang lahat ng bagay tapos wala siyang kaalaman, wala siyang kapangyarihan. Paano niya malilikha lahat ng bagay? Wala man siyang kapangyarihan. Tulad natin, nalilikha ba natin lahat ng bagay? Wala. Bakit? Hindi naman tayo makapangyarihan, hindi naman tayo maalam eh. That's why, ang Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyong kalilimutan ang mga bagay na yan. Mayroon ding mga negation lang. Hindi siya nakakalimot. Okay? Hindi siya nagkakamali.
So huwag natin kalimutan kapag ito ay ganito ang katangian ng Allah, bibigyan natin ng affirmation. Kapag sinabing hindi siya nakakalimutan kakamali because he is perfect. Kapag kasi hindi mo linagyan yun, pares lang tayo. Hindi ka nakakalimutan, hindi ka nagkakamali, pares lang tayo. Pwede mo sabihin sa akin yan. Pero pag sinabi natin siya perfect, hindi talaga makakalimutan kakamali, masasabi mo ba perfect ka? Sasabihin tao, walang perfectong tao. Diba? Sila na mismo. At mayroon din tayong particular na pangalan ng Allah. Ang katangian ng Allah. Okay? Particular na mga pangalang katangian. Hindi yung reality pangalan. Pag may nabanggit akong pangalan na katangian, ito'y katangian lamang sa Subhanahu wa Ta'ala. Pag sinabi kong pangalan na reality, yun ang tunay na pangalan sa Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Mayroon ding mga attributes sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi niya pangalan, ngunit katangian niya lamang. Ngunit particular niya lang ginagamit. Kung walang gumagawa, hindi ginagamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At may mga katangian siyang ginagamit niya in general kahit walang gumagawa, walang kondisyon, ginagawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagamat hindi niya ito pangalan. Okay? Alhamdulillah. Now, saan tayo? In Suratul Ikhlas. Kabilang sa mga topic na ito ay kung paano inilarawan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang sarili mula sa kanyang magagandang pangalan, katangian. Ganun din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then, wawasafa Allahu bihi nafsahu fi Suratul Ikhlas. Okay? So punta tayo ngayon ng Suratul Ikhlas. Kung paano sinilarawan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala naman ang kanyang sarili sa Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas, may tatlong pangalan dito ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at mayroon siyang tatlong katangian. But negation, in form of negation. Kailangan mabigyan natin ng pagpapahiwating na permission. First of all, Suratul Ikhlas. Ikhlas means paglilinis, kadalisayan. Kadalisayan. Ito'y nagpapahiwatag o isang salitang nagpapadalisay ka o naglilinis ka. Meaning kapag nag-iibada ka, malinis. Walang pakitang tao, walang riya, walang ibang anong motibong pagkakitaan, wala. Meaning, kapag naglinis ka kahit nakatiting na nakahalong dumi, wala. Malinis na malinis ang iyong pagsamba sa Allah SWT. So if you recite Suratul Ikhlas, kapag naniniwala ka sa Suratul Ikhlas, ni-recite mo, tapat na tapat ka, ikhlas ang paniniwala mo, you are mukhlis. Nakagawa ka ng kadalisayan sa iyong sarili para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. When you recite Suratul Ikhlas, o ano pa mang sura, kailangan mo itong dalisay na tinatanggap sa iyong sarili nang walang halong kahit na anong pakitang tao, walang anumang dumi. Okay? Alhamdulillah. So that is a chapter, Suratul Ikhlas. And then here, Ibn Taymiyyah rahimahullah said, Allati ta'dilu thuluth al-Quran. The Suratul Ikhlas is 1/3 of Quran. What is the meaning of 1/3 of Quran? Pag binasa mo ba yan? Na 1/3 ba ng bahagi ng Quran ang binasa mo? That's wrong. Ikhlas lang binasa mo eh. That's only 1 chapter, 4 ayah. There are 2 cases. Number 1 case, this Suratul Ikhlas is equivalent 1/3 of Quran in reward. Reward, not in bahagi. If you read Suratul Ikhlas with sincerity, naniniwala ka ng ganap, walang duda, tanggap na tanggap, at napag-aralan mo like this, pag-aaralan natin, ang iyong pagbabasa ng Suratul Ikhlas is equivalent 1/3. Meaning, ang reward mo para kang nagbasa ng 1/3 of Quran. 1/3 of Quran. That's why madalas gamitin yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And but the most correct opinion, when you read Suratul Ikhlas, this is a 1/3. This is a 1/3 for what? Information, rulings, and creation. That is the most correct. Meaning, information, lahat ng katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mangalan, at ano pa mang mga iba pang informasyon, that is isakop ng Suratul Ikhlas. Also, the information in creation, that is isakop ng Suratul Ikhlas, and also the obligation established like zakat, Salah, that is a part of Suratul Ikhlas. And this is the most correct opinion na ang Suratul Ikhlas ay nahahati sa tatlong baarti ng Banal na Quran because ang mga batas, creation at mga information ay nakapasok sa Suratul Ikhlas. Whatever, alhamdulillah, parehong mabuti ang paliwanag ng ating mga ulama. Alhamdulillah, kalugdan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Now, concerning ito, kul. What is kul? Ipahayag. This kul, Allah Subhanahu wa Ta'ala command the Prophet Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dahil tinanong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sino ba sinasamba mo? Metal ba? Kahoy ba? Bato ba? Sabi nila. So, Allah subhanahu wa ta'ala revealed this Surah Al-Ikhlas, Kul, meaning sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But this kul is also applied to us. When the kuffar say to you, sino sinasamba mo? Kul, Allah subhanahu wa ta'ala also applied to you that kul. Sabihin mo, He is Allah. Kul huwallahu. Hindi lang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabihin, hindi mo sasabihin to. Kapag tinanong ka, hindi mo sasabihin. Pwede mo rin sabihin, sinabi kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ng Allah, kul huwallahu ahad. Yung kasi also kul, dito ay directly, parang ikaw na rin ang sinabi ng subhanahu wa ta'ala, sabihin mo. Dahil wala na Prophet sallallahu alaihi wasallam, if they say kul, sabihin mo ang Allah, siya ay nag-iisa. Kul huwallahu ahad. Okay? Say, He is Allah, is the one. This say, remember, apply ito sa ating kapag tinatanong tayo ng mga hindi mananampalataya. Okay? Alhamdulillah. Say He is Allah. Ito, grammar yan to. Hindi ko na siguro ililiyan ito. Mas marami kasi hindi nag-aral ng grammar sa atin. No? So, He is Allah. Who is Allah? Actually, here is Allah also. But here He is Allah. Siya ang Allah. Who is Allah? Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha ng lahat ng bagay. Okay? Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin. Thumma istawa 'ala al-'arsh. Or you can say alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Or you can say Allahu alladhi or Allah khalaqa as-samawati wal arda. Same. Okay? Alhamdulillah. Now, when you say Allah, lahat ng magagandang pangalan katangian nakapasok doon sa kanyang pangalang Allah. At obligado silang pumasok, hindi pwedeng lumabas. Kung lalabas man ito, granted lamang sa iyo, but nandoon pa rin sa loob ng Allah subhanahu wa ta'ala. For example, gusto mong humingi ng tawad, bibigyan niya yung kapatawaran, ibig sabihin lumabas pa siya, no? Nandoon pa rin, pero binigay niya sa iyo yung hinihingi mong pagpapatawad. So that is Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah, this is a definite form, siya ang nagbigay ng pangalan niya. Remember, Kul huwallahu. Say Muhammad, siya ang Allah. Allah is the only creator and deity o Diyos na nagsabi ng kanyang pangalan. Lahat ng sinasamba ng tao, ang tao lang ang nagbigay ng pangalan. Not directly for na kung anong sinasamba nila, hindi galing sa kanilang sinasamba. Like sa Buddha, sinabi ba ni Buddha, ako si Buddha ang Diyos. Wala, ang tao lang ang nagsabi. Isa lang sila. Siya Diyos o anak ng Diyos o kabahagi ng Diyos, tao lang. Walang nasabi, ako si Jesus, isa, o sinabi niya, isa, ako ang Diyos. Sabihin mo, ako si Jesus, ang manlilikaw. Wala. Kahit na sino. Only Allah subhanahu wa ta'ala mapagmamalaki natin. Ang Quran, mga naunang aklat. Only Allah subhanahu wa ta'ala ang may lakas talaga ng sabihin niya. Na sabihin niya, ako ang Allah. Sabihin mo, siya ang Allah. Why? Siya nga ang naglikha. Paano hindi niya masasabi siya ang Allah? Lalo na sa mga propeta, ako ang Allah. Ha? Ako ang Allah. Innani, anallah. Katotohanan, ako ang Allah. La ilaha illa ana. Walang Diyos maliban sa akin. Fa'budini ya Musa. Okay? So meaning, ang linaw sa ating reliyon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, binigay niya mismo ang kanyang pangalan. Hindi natin inimbento. Siya mismo at ibinangaral ito ng mga kamusliman. So, hindi mo pwedeng palitan ang pangalang Allah. Allah is Allah. So, hindi mo rin pwedeng palitan ang mga pangalang magaganda sa loob nito at mga katangian. No ilhad, no ta'rif, ta'til, ta'yib, no tamtil. No kuf, no samia, no nid, no qiyas. Wala kang pwedeng gawin. Dahil pag ginawa mo yun, parang ginagalaw mo ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That is Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag tinatanong tayo, sino ang Diyos natin? Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, wala tayong ibang Diyos maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. And the one. One is also the name of Allah. This is a definite. Even na makita nyo ditong ahadun because this is a, not for Allah, this is a definite became definite. So, al-ahadu. Al-ahadu is the one and only. Siya lang ang nag-iisa. Remember the one, you can use this number, ahadun, in negation and affirmation. Like for example, affirmation, what is the day of Sunday, brother? Yawmul Ahad. Yawmul Ahad, Sunday, correct? O Sunday. But pagdating sa Allah subhanahu wa ta'ala, i-describe mo ang iyong Panginoon.
Pagdating sa mga relihiyon, describing this number, ahad, hindi mo pwedeng gamitin to maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pwedeng gumamit ng pangalang ahadun. Even na wala pa yung al-ahad. Al-ahad is only for Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadun. Magagamit mo information negation, affirmation. But pag dinescribe mo ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, kul huwallahu ahad. That is a description. Sinalalarawan mo ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. The ahad is used only for Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo pwedeng gamitin to kahit na kanino. Okay? So, hindi siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Qul huwallahu ahad. Ahad. And then, Allahus samad. What is samad? Here, makikita nyo, ahad, nag-iisa, samad. The meaning of samad is perfect. Perfecto. Siya ang perfecto. In knowledge, in power, in wisdom, karunungan, in karangalan, in kapangyarihan, perfecto siya. That is the number one translator as samad. Ewan ko sa pangalawa kung di kayo magulat. Number two translate of as samad. Wala siyang uka. Meaning, wala siyang hungkag na bahagi. Wala siyang tiyan. Wala siyang bituka. Ang Allah subhanahu. Now, you hear that. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang hungkag na bahagi. Like tayo, mayroong mga hungkag na bahagi. Sa tiyan, may pusod ka. Malaki ang tiyan mo, minsan nakaano. Wala siyang hungkag. Wala siyang tiyan. Wala siyang bituka. According to the weak narration. But, mayroon mga authentic na narration na sinusuportaan ito. Na tama na walang tiyan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala itong bituka. Okay? Ibn Kathir rahimahullah, authentic this report to Abdullah bin Buraida. Okay? So sinabi niya Ibn Kathir. Also the Sunan of Ibn Abi Asim, sinabi din yan. So meaning, ang samad, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang pangangailangan. That's why wala siyang tiyan. Hindi niya kailangan kumain o bituka, hindi niya kailangan kumain o uminom o anumang ipasok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang pangangailangan. That's why the angel, they call this samad. Why? Wala din tiyan yan, liwanag lang yan. Kaya hindi rin kumakain, umiinom ang mga yaan. That's why they call this also samadun. Okay? So, Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang tiyan. Wala siyang bituka. Why? Dahil wala siyang pangangailangan. And this is not contradiction sa mga naunang pinaliwanag nila na siya perfect. Perfecto siya. Hindi pa ka-perfecto lang, hindi ka kumakain, hindi ka uminom. That's why, kasama sa ka-perfectuan ng Allah subhanahu wa ta'ala. The number three, meaning of as-samad, siya yaong ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay lahat ng panustos ng kanyang nilikha. Meaning, sila ang nangangailangan, hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. In all of this translate, they are all agree na ito ay akmat. Number one, samad, perfecto ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kapangyarihan, karunungan, karangalan, etc. Perfecto. At ang kanyang nilikha ang mga nangangailangan. Correct? Number three, hindi kasi siya nangangailangan. That's why wala siyang katulad. Narinig nyo? Ano kaya? Imagine niyo ngayon, ano kaya ang tiyan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano kaya ang niya? Huwag nyo nang itanong. Huwag nyo nang itanong dahil baka mapunta lang kayo kung saan sa tamtil o tahib o taatil. That's why, huwag nyo nang isipin. Kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala i-describe nilang perfecto siya, iba na ba sa dahilan, sabi niya na ito walang tiyan, walang bituka because hindi kailangan kumain ng Allah. That's why when they said, ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil wala itong pangangailangan, kapag ba siya umakyat sa kanyang trono, kailangan niya yung trono niya? Bakit siya umakyat? Kailangan niya ba yung upuan niya? Ibig sabihin, lumilitaw na may kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Correct? So, hindi. Pag tinanggal mo ba yung trono, mahuhulog ang Allah? Kaya hindi niya kailangan ng trono. Ang trono ang nangangailangan sa kanya. Tandaan yan. Lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kursi, ang heaven, ang trono, etc., sila ang may kailangan kay Allah. Walang kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinabi bang ang Allah ay umiinom kumakain, what do you say?
Hindi naman nangangailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala para kumain at uminom. That's why, according to iba na baso sa mga iba pa, ibang katirang mula, aanin niyang bituka. Kung hindi naman siya kumakain, aanin niya yung sikmura. O tiyan, kung hindi naman nangangailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, sabi nila, walang bituka at tiyan at mga ungkab na bahagi ng katawan o sa katulad natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. That is a samad. At siya ay hindi nagkaanak at siya ay hindi ipinanganak. That is number 3 ayah. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. In this two situation, ahad and samad, dyan palang huli mo na. Kaya nga diniinan ng Allah subhanahu wa ta'ala ahadiyya and samadiyya. Ipinaliwanag na siya lamang mag-isa. Kapag siya mag-isa, nung ibig sabihin, nag-iisa lang siya. Walang kailangan. Bakit kailangan niya magkaroon ng anak? That's it. Kaya galing galing na Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit kailangan niya magkaroon ng anak? Ngayon siya nag-iisa lamang. At samadiyya, perfecto siya. Meaning kapag nagkaanak siya, hindi siya lilitaw na perfecto. Mangangailangan siya. Ibig sabihin kapag ang anak, di ba? Kaya nagkakaroon ka ng anak, pagdating ang araw, tutulungan mo tatay mo, aarugan mo tatay mo, paparamihin mo ang kanyang lipi, ang lahi, lilitaw na hindi, perfecto ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why sabi niya, Kul huwallahu ahad, al-huwallahu ahad. Nag-iisa lang siya Muhammad, sabi mo, and samad, di isa perfect. Itong ahad at samad, kapag sinabi mo siya nagkaanak, itong dalawang to, nelegate nila ang nagkaanak, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Nag-iisa lang siya, hindi siya pwedeng maging dalawa sila. Pangalawa, kung magkaanak siya, hindi siya perfecto. That's why inire-reject nila ng dalawang ito sa madiya at nahahadiya na ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya maaring magkaanak. Kaya sabi ng subhanahu wa ta'ala, siya ay hindi nagkaroon ng anak. Dahil kapag Allah subhanahu wa ta'ala nagkaroon ng anak, sabi pa nga sa mga salaysay, ni Bantay o Bantay Rahimullah, pwede maging resemble ng kanyang linika o kanyang ama, ang kanyang anak, pwede sila maging magkatulad, maging ang paa, pwede maging katulad ng mga lilitaw na kung ang Allah subhanahu wa ta'ala, anak niya si Isa alayhis salam, kamukha niya lang ang tao at mahina lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba kung bakit inuna ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak? Dahil wala naman nagtanong sa Allah kung pinanganak siya. Ang tinatanong lang nila, si Jesus daw ay anak ng Allah. Kaya inuna niyang sinagot yun, hindi siya nagkaanak. Then sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya hindi pinanganak. Meaning wala siyang pinagmulan. Wala nang tanong nun. Ang tanong lang, siya ay mayroong anak. Tulad ni Isa alayhis salam. That's why ang Allah subhanahu wa ta'ala, inabrogado niya ito, pauna pa lang. Ahad and samad. Kaya kung hindi mo naiintindihan ito, hindi mo makukuha ito. Kaya inuna niya ang ahad at samad para diinan niya. Pagdating doon sa hindi siya nagkaanak. Bakit? Ahad meaning siya lang ang nag-isa. Al-ahadu, the one and only. Pag sinabing only, walang kasama. And samad, the perfect. The perfect. Kapag perfecto ka, nagkaanak ka, perfect ka ba ba? Hindi, nagkaanak ka, kamukha mo na lang siya ng kanyang nilika. That's why doon pa lang, inireject na ng dalawang pangalan ang pagkakaroon ng anak ng Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay hindi ipinanganak, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil wala siyang pinagmulan. Dahil kung siya ay may pinagmulan, mayroon siyang dapat paglingkuran. Mayroon siyang dapat igalang tulad ng kanyang ama dahil mayroon siyang pinagmulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why sabi niya, wala akong pinagmulan. Bagamat hindi niyo tinatanong, wala akong pinagmulan. Meaning hindi ako ipinanganak. Hindi ako nagkaroon ng anak at hindi ako ipinanganak. And last finally, yung pang-apat na ayan, ininegate niya rin ito. Ano na yung pang-apat na ayan? At ako ay walang katulad. So, iniinigit niya rin na magkaroon siya ng anak, meaning sa kanyang anak na tinuturing ninyo, kahit sino, nilikha lang, magiging katulad nyo lang ako. At sabi ng Allah, lam yakul lahu kufuwan ahad. Reject ang sinasabi niyong magkaroon ng anak. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, number 1, iisa lang ako. Number 2, perfecto ako. Huwag niyo kayo guys sa inyo nagkakaanak para tulungan pa kayo ng inyong mga anak. Arugaan pag tumanda. Baka maaaring mamatay pa ako like that. And number 3, wala akong kamukha, wala akong katulad ng inyong mga anak. Iba't katulad niyo lang sila, kamukha niyo lang sila. By these 3, Allah subhanahu wa ta'ala reject na magkaroon siya ng anak. That's why sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ako kumuha ng aking sariling anak. Hindi ko kailangan ng anak sapagkat walang pangangailangan ang Allah subhanahu wa ta'ala. So here may tatlong pangalan. Gaya sabi ko in Suratul Ikhlas, nakaraan na yung mga pangalan. As-Sami'u, Al-Basiru,
Al-Khaliq, nabanggit ko ang Khaliq, pero wala pa tayong lecture, pero Khaliq daw, creator. Wala pa akong nabanggit na iba nun? Wala na. Here, Allah is the main name of Allah subhanahu wa ta'ala. And the other is Al-Ahad. Al-Ahad means the one and only. The one and only. Paano mo ito, that's affirmation, paano mo nilagay ito? Hindi siya maaari maging dalawa. Like that. Paano siya magkakala, hindi siya maaari maging dalawa? Because the Al-Ahad is Al-Ahad. Only one. So hindi siya pwedeng maging dalawa. That is negation. Pag sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala nagkaanak para maging dalawa, ini-negate yan. Hindi po pwede yan. And action, what is the action? All of the name and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, siya lang ang gumagawa. Walang gumagawa maliban sa Kanya. That is a affirmation. Kapag sinabing negation na mayroon pang gumagawa maliban dyan sa mga pangalan katayo na subhanahu wa ta'ala magaganda, that is negation. Okay? Alhamdulillah. Siya lang ang gumagawa. At lahat nito ay perfecto. Lahat perfecto ay samad. At lahat kayo nangangailangan kay sa akin. Ako, wala akong pangangailangan sa iyo. Sa inyo. Magkakaanak siya na nangangailangan, sinisalay-salay na kumakain, natutulog, nagugutom, hindi po pwede. Dahil kung anak niya, magiging katulad yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why he reject. And Allah subhanahu wa ta'ala said, kung ano mang inuugnay niyo sa akin, na katulad ng inyong mga linika, lay sa kamitlisay, lam yakun lahu kufuwan ahad, wala akong katulad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. And the three attributes here, ano ang tatlong attributes natin dito? The negating are three. The negating are three. What is the negating are three? Siya ay hindi nagkaanak. That is negating. Sabi ko, tatlo ang negating natin. Ang sabi kong negating natin, kailangan may affirmation. Pag walang affirmation, magiging kamukha lang tao. Ibig sabihin, hindi siya nagkaanak. Number one, negating. Pero kailangan, kapag walang affirmation, to katulad nyo lang ito. What's the affirmation? Bakit hindi siya nagkaanak? Walang katulad. Number two, walang pangangailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number three, siya lang mag-isa. That is negate. Affirmative, nagiging katangian na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nagkakaroon ng anak, hindi siya nanganganak. Number two, negation. At siya walang pinagmula, meaning hindi siya ipinanganak. Meaning siya lang ang pinagmula ng bagay. Why? Because he is a ahad. And number three, negation. Sa kanya ay walang may tutulad o wala siyang katulad. Meaning, what is the affirmation para dito maging katangian niya? Wala siyang katulad because he is a perfect. Siya ang samad. Samad and the one. Siya ang perfect at nag-iisa. That's why wala siyang katulad. In this case, ang tatlong ito, mayroon ng affirmation na pagpapatibay. So, katangian ito ng Allah SWT. Anong katangian to? Kanina, meron tayo. Hindi siya nagkakamali. Hindi siya nakakalimot. Now, meron naman tatlo. Walang yalid, walang yulad, and then walang yakul lahu kufuwan ahad. So magiging ito'y katangian niya kung bibigyan natin affirmation para hindi maging kamukha ng kanyang nilika ang mga katangian ito. Alhamdulillah, so natapos natin ang isang paksay natin. Ipapatuloy natin sa susunod. Ayatul Kursi, the greatest ayah in Banal na Quran, according to Ibn Taymiyyah, isusunod na niya ang Ayatul Kursi. Paalamin natin ito sa susunod. Alhamdulillah. Wa akhir alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu Allah